The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" The angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month of her who was called barren. For nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. Brothers, sisters, parents, the gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Let us Christ. give a round of applause to our gospel. Nasa ika-6 na araw na po tayo ng pagsisimbang gabi, at ako po ay nabigla dahil ito pong ika-6 na araw na simbang gabi ko'y biglang lumiwanag at biglang gumanda. Pati dahil ako po'y kagagaling lang Mindoro, at doon po ako nagsisimbang gabi sa isang maliit na barangay. At ganun din, tayo ay pinakitaan ng mga pagbasa ngayon, lalo na ang pagnilayan natin tungkol sa ating inang si Maria. Ang inang Maria, ito yung tinatawag natin sa Ingles na Annunciation, pagbabalita ng Anghel Gabriel. Alam niyo po, ang balita dito ay hindi ordinaryo sa narinig natin sa Ebanghelyo. Ikaw na ba naman ang maglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu at mananatili kang berhen? Sino ang iniwala sa kanya? Ano yung chismis showbiz ang kakalat? Mag-number 1 kaya ang issue sa trending? How did she cope the situation? The 3 moments of Mary's life, 3 sandali po sa buhay ni Maria. The moment of fear, confusion, and even rebellion. Sandali po ng takot, pag-alinlangan, at pagre-rebelde. Maaaring takot si Maria sa balita ng hell. She was greatly troubled, thus she protested, "How can this be since I have no relation with a man?" Paano ba mangyayari ito? Gayong wala naman akong kilala at karelasyong lalaki. And this first moment of Mary's life was followed by a second moment of reflection and prayer. Ang sandali ng pagginilay at panalangin ni Maria. Pinagnilayan ni Maria ang hatid na balita ng anghel. Nakinig at niniwala siya na dapat siyang matuwa at magalak dahil kalugod-lugod siya sa Diyos at sumasa kanyang Diyos. "Rejoice, so highly favored, the Lord is with you." Take note, friends, the gospel does not begin what Mary does. It begins with what God does to and through Mary. Lagi naman nga po talagang nagmumula ang lahat, ang initiative sa Diyos. Alam niyo po, noong pong last Sunday, ako po ay may mga dinalang gifts from here. Ito po Sacred Heart. Dinala ko po sa Home for the Aged. Mayroon pong 25
elders doon, lolo at lola, at tumulong po yung iba nating parishioners dito. Dinala ko po sa Mindoro at binigay ko po doon. Doon po ako nag-celebrate ng aking priesthood anniversary. At nung kami po ay nandun, so we started with a mass with some students from Divine Word College of Calapan. At sa misa po, pagpasok pa lang po namin sa loob, ay amoy ko na mapanghi. Yung ba ang amoy ng matanda? Hindi naman. Mapanghi. So we started the mass, though they are in uniform, with some of my students with me. At the beginning of the mass, sabi ko po, I encourage and challenge the students to please, yakapin ninyo. Kasi pinaayos ko po yung arrangement. One lolo or lola with 3 students. Sige lang, kung kaya, gusto nyo pumarito, sige, dadalhin ko kayo. Yakapin ninyo ang matatanda, ang inyong katabi. So kita ko po, ang iba ay gano'n lang, with all probably some blocks and inhibitions, niyakap. Anyway, malayo naman ako, hindi man ako makakayakap at ako po yung nagbibisa. Okay? And during my homily, I requested them again. Alam nyo, yung mga matandang narito ngayon, laging pinupuntahan kasi kailangan may points sa community extension services, kailangan matapos ito for any kind of reason. Pero I don't know kung naramdaman nila ang genuine or tunay at totoong yakap at pagmamahal. Pwede bang yakapin nyo uli sila ng matagal? Matagal. Yakapin nyo sila ng matagal. And so, the students, because I was commanding them, they followed, they obeyed, and so, the students embraced them again so tightly. And for some minutes, ang narinig ko na lang po ay hagulhulan. Umiiyak ang mga matanda. Hindi lang ba they wept? Umiyak. Yeah. And I told them. And alam nyo, napansin ko yung mga estudyante ay umiyak na rin. Punong-puno ng luha yung that mass. Yeah. Probably those old people na laging pinupuntahan, laging dinadala ng mga noodles, sardines at kung ano paman, ay hindi nakakaramdam ng pagmamahal. But that time, naramdaman nila ang tunay na yakap ng pagmamahal, tunay na yakap ng pagtanggap, tunay na yakap na may pangunawa at pagtanggap. So, after some moments, some time, ay sila po ay nagtuloy ng misa at napakaganda po. And I reminded them, you know, bakit ko pinayakap sa inyo ang matanda? Because we are reminded as we begin the celebration of this Simbang Gabi and the celebration of Christmas na mayroong unang yumakap sa atin, may unang nagmahal sa atin, may unang tumanggap sa atin sa kabila ng ating kahinaan, na pagiging pasaway, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, may unang the first one who embraced us and hugged us so tightly with love is no other than our God, Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Yeah. May unang yumakap sa atin ng Diyos. Ikalawang kwento, dahil nga po ako ay nasa probinsya na sa Oriental Mindoro at ako rin pong in charge sa Community Extension Services, kuminsan po kayo pupunta sa mga barangay at doon po sa isang tabing dagat somewhere in the next town of Calapan is Bako o pinaglalakad. Napansin ko po may isang bata na gumagawa ng nipa, yung pawid. We call it, di ba, nipa hat. So yung nipa, yari sa pawid yan. Ginagawa yan, mahirap yan. Yung bata, I don't know her age, but when I interviewed her, she is grade 5 or grade 6, and yun na po nung naglalakad ako, may ginagawa siya doon, yung nakaupo,
with some of the old women there, making that pawid, that nipa, nilapitan ko po at kasi naisip ko agad, wow, ang batang ito dapat ay naglalaro. Ang batang ito dapat ay pumapasok. Bakit andun siya kasama yung mga matandang babae na gumagawa ng nipa? In-interview ko po siya at sabi nung mga, kanino kang anak, bakit ikaw ay nagtatrabaho, hindi ka ba pumapasok? Sabi, hindi po, pumapasok po ako, pero ganito lang po, kailangan po magtrabaho. Ganon. Sige, sabi po ng mga katabi, Father, magaling kumanta yan. Ganon, magaling kumanta? Sige, magaling pong kumanta yan, marunong pong kumanta. Pakinggan po natin ang kanyang awit na handog sa inyo sa Paskong ito. Meron ba darating na Pasko para sa akin? Meron bang nahahabag sa akin ay nagmamahal? Sino ang tatanggap sa tulad kong mahirap, mabaho at walang alam, basura sa lipunan? Bakit ba kahit Pasko maraming batang tulad ko na dapat ay nagsasaya, subalit nagdurusa? Maligayang Pasko, sana ay tunay ito. Sana'y di pagbati lang, sana'y totoo. Meron bang darating na Pasko para sa akin? Meron bang nahahabag sa akin ay nagmamahal? Sino ang tatanggap sa tulad kong mahirap, mabaho at walang alam, basura sa lipunan? Bakit ba kahit Pasko maraming batang tulad ko na dapat ay nakasaya, subalit nagdurusa? Maligayang Pasko, sana ay tunay ito. Sana'y di
pagbati lang, sana'y totoo. Maligayang Pasko, sana'y tunay ito, sana'y di pagbati lang, sana'y totoo. Maligayang Pasko, sana'y tunay ito, sana'y di pagbati lang, sana'y totoo, sana'y di pagbati lang, sana'y totoo. Sana po ngayong Pasko, hindi basta pagbati lang, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Sana po ang ating pagbati at pagdiriwang ngayon ay totoo. Amen.